Mga ka-Republic, laging nasa huli ang pagsisisi. Matapos mag-awol at maglaro sa ligang labas, nagising sa katotohanan si Mark Nonoy at ngayon ay gustong bumalik sa kanyang kupunan. Ngunit hindi interesado ang Jeep Team Management. Hindi raw siya ang priority sa ngayon. Patay kang bata ka. Sa isang napakapambihirang pagkakataon, ngayon ay nasa tuktok ng team standing ang Terra Firma sa kanilang dalawang panalo walang talong record. Samantala, nasa gitna ng matinding preparasyon ng Barangay Ginebra para sa kanilang debut game sa Biyernes. Nakapokus ang Jenkins coaching staff sa pag-i-integrate kay Isaac Go sa sistema na magbibigay sa kanila ng karagdagang lakas sa ilalim kasama sina Japet Aguilar at Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa PBA, isang mainit na topic ngayon ang Terra Firma matapos magtala ng dalawang malaking panalo. 2-0 start sila sa tulong ng kanilang import na si Ali Mubashir at 16 rookie na si Gio Chiu. Matunog ngayon ang pangalan ni Ali Mubashir matapos magtala ng 50 points and 25 rebounds sa laban nila kontra Converge Fiber Xers. Isang malaking upset win iyon para sa Jeep considering na isang offensive powerhouse ang Fiber Xers sa pagkakaroon ng mga player na tulad ni Justin Aranya at Justin Baltasar, Alec Stockton at Junior Policarpio, plus dumating pa ang dating scoring champion na si Mikey Williams. Ngunit nasilat sila ng Jeep. Ang Terra Firma ay hindi na ang dating cellar-dweller na kupunan na laging kulelat sa team standings. Ngayon ay sila ang nasa unahan. Bago nagsimula ang Commissioner's Cup ay hindi siguro inasahan ng marami. Lalo na't una ring napabalita na hindi sumisipot sa team practice ang isa nilang inaasahang player na si Mark Nonoy. Hindi na raw ito nagpapakita sa mga team practice hanggang may kumalat na balitang naglalaro ito sa ligang labas. Sa basketball slang dito sa Pilipinas, panalay ang tawag sa paglalaro sa mga ligang labas. Mas madali raw kasi at mas malaki ang kita rito. Per game ang bayad, 30,000, 50,000, pwedeng umabot ng 100,000 per game, depende kung gaano ka kasikat o gaano ka kagaling. Walang kontrata, gentleman's agreement lang sa pagitan ng player at sponsor na madalas ay mayayamang negosyante o mga politiko. Bagamat malaki at madaling kita, high risk ito. Pwedeng ma-injure ang isang player na maaaring maging ugat para ma-void ang kanilang PBA contract. Ipinagbabawal ng PBA ang panalay o ang paglalaro sa ligang labas nang walang permiso. Sa kaso ni Mark Nonoy, nagpanalay siya sa Iloilo dahil sa laki at bilis ng kitaan sa kanilang probinsya. At matagal nga raw siyang nag-awol. Hindi niya sinisipot ang mga team practice habang nagpiprepare ang kanilang kupunan para sa paparating na Commissioner's Cup. Inakala ba niyang mas magiging stable siya financially sa panalay? Iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Kumita nga siguro siya ng malaki sa paglalaro sa ligang labas, ngunit hindi nagtatagal ang mga ganoong liga. Di tulad sa PBA, hanggang i-declare na ng Terra Firma Team Management na awol siya. Hindi na isinama ang kanyang pangalan sa official lineup na isinumite sa PBA. Nagbukas ang Commissioner's Cup na wala pa rin siyang paramdam. Iniisip ba ng former Lasal Green Archer Guard na susuyuin siya ng Terra Firma dahil isa siya sa mga inaasahan ng team sa nakaraang conference? Ngunit hindi siya hinabol ng Jeep. Sa halip, kasunod ng pagdideklara sa kanya bilang awol, sinuspindi na rin ng management ang kanyang 200,000 a month na sweldo. At heto ngayon ang balita. Sa pamamagitan ng kanyang agent, ipinapaabot ni Mark Nonoy sa team management na gusto niyang bumalik sa kupunan. Ngunit mukhang hindi interesado sa kanya ang team management. Hindi raw siya ang priority ng team sa ngayon. Ibig sabihin, hindi siya ipagkukulang ng team. At sa katotohanan nga, may 2-0 start ang Jeep ngayong conference. Hanggang sa katapusan pa ng taong ito ang kontrata ni Mark Nonoy sa Terra Firma. Hindi malinaw, wala pang report kung ibuvoid na ba ng management ang kontrata ni Nonoy
o hahayaan lang nilang maglaps ito by the end of the season? Masakit ito para sa 5'9" guard, ngunit wala siyang pwedeng sisihin sa nangyari kundi ang kanyang sarili. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kung ayaw tanggapin ng tira firma ang player nila na gustong bumalik, ang Ginebra naman ay excited i-welcome ang nagbabalik nilang big man na si Isaac Go. Nakatutok ngayon si Coach Tim Cone kung paano i-integrate sa sistema si Go para maging katuwang ni Japet Aguilar sa gitna. Kung may Twin Tower ang Converge, ito ang tinitingnan na magiging Twin Tower ng Ginebra. Nakaisang laro lang yata si Isaac Go sa Ginebra at nadali na ito ng injury noon, kaya hindi naramdaman ang kanyang pagdating sa Gin Kings. This time, wish natin na sana'y maging maganda na nga ang kampanya ng mga mag-aalak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ma'am Cecilia Guevara. Salamat sa laging panunood. Idol, salamat sa suporta. At sa iyo rin, Rosemary Juan mula sa Bulacan. Magandang maulan na ulan na Tuesday, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Jay Balmores. Shout out sa iyo, Idol. Salamat sa laging panonood. At sa iyo rin, shout out Norman Flores. Lagi itong narito kahit doon sa aking Facebook page. Salamat, Idol, sa suporta. At sa iyo rin, Francis Palumayan. Good luck sa Ginebra Games, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Mag-iingat ka lagi. Sa iyo rin, shout out Perla Kudisal. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.